Mga kapuso, ngayong painit ng painit ang panahon, keep your cool po Sa isang subdivision po kasi sa Las Piñas City, isang tensyon ang naganap na naging dahilan ng pagka-stroke umano ng isang gwardiya na kalaunan ay binawian ng buhay. Nagsimula sa tulakan at sigawan ng nasabing tensyon at ilan sa mga kapulisan makikitang may dalang mga riot shield na sinusubukang pumagitna. Sa gitna ng gulo, may biglang tumambang gwardya sa panig ng Homeowners Association. At na-stroke umano dahil sa init ng sitwasyon. Agad naman siyang binuhat at inilayo sa nagbabangga ang grupo. Pero kalaunay namatay din. Ano nga ba ang sinasabi ng batas tungkol sa insidenteng ganito? Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, nasawi ang gwardya habang siya ay nasa trabaho. Ano po ang sinasabi ng batas sa ganitong sitwasyon? Of course, malaking issue ang pagkamatay ng isang empleyado habang nagtatrabaho, lalo na kung ito ay dahil nga sa stroke o yung pagputok ng ugat sa utak. Ito ba ay dulot ng stress at init ng gulo ng away o nagkataon lamang bad timing na nangyari habang siya ay nagtatrabaho pero wala namang relasyon dito? Meron bang liabilidad ang kanyang employer o kahit na sinong tao? Paano na lamang ang mga naiwang mahal sa buhay? Sa ganitong mga sitwasyon, meron tayong tinatawag na Employees Compensation State Insurance Fund na magbabayad ng compensation kung isang empleyado ay masaktan o mamatay habang nagtatrabaho or dahil sa kanyang trabaho sa mga katagang arising out of or in the course of his duties. Hindi natin maipagkakaila na mukha namang may koneksyon sa trabaho niya ang nagresultang stroke dahil parang naging trigger ang emotional stress at physical exertion ng gulo na nangyari. Usually, ang galing sa EXIF, ito ay in the form of death benefits, funeral benefits, at may pensyon para sa mga beneficiary. Iba pa ito at in addition sa benepisyo na matatanggap sa ilalim ng SSS for private sector employees. Ang employer lamang ang nagbabayad ng monthly contribution para dito sa tinatawag na EXIF. At halos automatic ito, basta work-related, wala nang ibang tanong-tanong pa. Pero kapag nag-claim kayo sa EXIF, hindi na kayo pwedeng magdemanda pa ng dagdag sa korte. Papaano kung may pagpapabaya ang employer? Maaari bang maghabol ang empleyado o ang naiwang pamilya nito? Well, actually, pwede naman. Pero sa ilalim ng batas, hindi pwedeng doble-doble ang pagkuha ng bayad. Bawal po ang double compensation. So, pipili kayo kung magkiklaim kayo sa EXIF or mag-ahahain ng kaso sa korte. Makikipagsapalaran kayo, although tiyak, mas malaki usually ang makukuha sa korte kung successful ang kaso kesa dun sa makukuha na amount sa EXIF. Pero dahil mas malaki ang makukuha ng kaso sa korte, dahil alam nyo naman pag may pagpapabaya, makiklaim nyo ang danyos, actual damages, moral damages, at posibleng lost income, pati ang future lost income. Pero tulad ng ibang mga kaso sa korte, wala itong katiyakan, unlike nga sa pag-claim sa EXIF na halos automatic ang bayad. Yun lang ang trade-off doon. Para sa ating mga employer, hindi lamang responsibilidad ninyo na tiyakin ang kaligtasan ninyong mga empleyado. Sana mas maging mapagbigay din tayo sa kanila at sa kanilang mga pamilya, lalo na sa panahon ng dagdag ang kanilang kahirapan. And of course, painit pa ng panahon, huwag po tayong sumama sa pag-init ng mga ulo natin. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.